Dahil nga po hawak ng former head coach ng Ateneo sa basketball na si Baldwin ang aerial footage, hindi po natin masasabi kung sinagip ba ni Rene si Adili or si Adili yung sumagip kay Rene. Pero dito sa bagong narrative, si Rene Baterbonia ang sumagip kay Divine Adili. Ayon sa statement nila Kiefer Alas at Sam Reyes, kahit na yung pamilya mismo ni Adili, hindi daw po marunong lumangoy si Adili. Kaya kumbaga parang walang chance na sumagip or sagipin ni Adili si Rene. Nang biglang lumakas ang alon ng magkasunod, biglang tinangay si Divine sa kalagitnaan ng dagat at agad itong pinuntahan ni Rene para tulungan. Kilala si Rene Clert Baterbonia na isang batang probinsya galing Agusan del Sur. Kaya marunong itong lumangoy at sanay sa mga alon ng dagat. Kwento ng lolo niya na kung saan may ipinakitang parang ilog at parang training ground ni Rene para sa swimming. Ngunit dahil sa pagpapanik ni Divine, parehas silang lumubog at naubusan ng hangin papuntang Pampang. Dito pa lang, this is very interesting and fishy at the same time. Why? Kasi kung alam nyo na dalawang tao pala ang lumubog at alam nyo yung kwento kasi kung sakali nakita nyo talaga, bakit ang ulat nyo doon sa rescuer, isa lang ang nawawala? Mapapaisip ka na naman, kaya kailangan natin makita ng buong buo yung footage na hawak ni Baldwin. Cut daw po kasi ang naibigay na footage, parang yung pag-retrieve lang ng bodies ng dalawang atleta natin. Ito yung narrative na possible nagma-mind condition. Why? Para mabawasan ang accountability at isipin ng mga tao, possible wala namang foul play. Kasi parang ang kapabayaan lang is hindi masyadong na-monitor yung pag-allow ng trainers or ng coaches na mapunta sila sa ganong sitwasyon. O diba, ang galing-galing ng narrative. Talagang naliliko tayo. Pero hindi natin alam ang totoo. Bakit hindi na binigay yung buong footage? Yung buong pangyayari mismo. Ang sabi ng CIDG, dinala sila 700 meters, almost 1 kilometer. Gaanon kalayo? Mula sa resort. Bakit? Bakit ganon kalayo, B? Doon na naman papasok ang espekulasyon ng karamihan. Dinala doon para buwelo ang mga ritual na pwedeng gawin or tinatawag na initiations. Sobrang nanghina sila Rene at Divine Adili. Paano pa talaga nila malabanan ang lakas ng alon? Naka-rip current. Pag sobrang hina ng katawan mo, anong laban mo doon kung sakali? May aligasyon pang may pabigat pa sa paa. May lubid pa sa paa. Kasi nga naman kung 4 silang malulunod, actually nasabi ko na to sa ibang contents ko. Ulitin ko lang dito. Kasi nga naman, kung hindi naman marunong lumangoy si Kiefer. Pero nakaligtas siya, B. Nakapagpalutang-lutang siya. Kahit alam naman natin na yung alon mismo na kalaban nila, yung dahilan kung bakit sila napunta doon sa lugar na kung saan nalunod sila Baterbonia. Kaya papasok na naman ng aligasyon na may pabigat talaga sa paa. Kaya hindi nakalutang sila Rene. O diba? Hanggat hindi po nailalabas ang mga aerial footages, marami pa rin po ang mga spekulasyon. Actually yung ibang comments nga napaka-harsh na. Minumura-mura si Kiefer. Minumura-mura si Baldwin kung ano-ano mga sinasabi. Sana sila na lang daw ang naka-experience ng na-experience nila Rene at ni Adili. Di ba ang lalala? Pero wala wala pa po tayong magagawa kasi wala pa naman po silang inilalabas na konkretong ebidensya. Additionally, yung mga kwento nila hindi po nagtutugma sa isa't isa. Ito po, Sam Reyes. Sabi niya, I feel guilt lang po. Kasi Rene was beside me and parang I felt I could have done more para di siya malunod. Tapos may mga aligasyon na may mga pabigat daw po sa paa at kamay si Rene Baterbonia. Siyempre, sabi naman ni Kiefer, nothing po. Yung picture po na nakikita doon na may hawak si Coach Tab Baldwin was controller ng drone niya po. Sabi naman ni Sam, we used the drone to look for some people. See a better angle of who's struggling. Hindi nyo alam. Talaga, hindi nyo alam. Dalawang tao lang. Di ba very contradicting sa mga statements nila? From awareness, na dalawa talaga yung nawawala. Pero ang naiulat nyo dun sa rescuer, isa lang. Tapos ang nai-report pa, si Divine Adili. Pero ang na-retrieve, si Rene. Tapos saka lang nabulungan daw yung rescuer na meron pa palang isa.
Ito yung sabi ng mga tao na hindi natutuwa. See a better angle of who's struggling. Pre, it's happening right before your... Tas ito pa, akala ko ba sila yung kasamang malunod? Tas yung expression. Tas ito yung sabi niya, hahaha, maganda ito. Lahat sila kausapin sa media. Matapang na reporter dapat ang magtanong sa kanila. Paiba-iba sinasabi eh. Drone kay Tab, asan yung full na footage? Yes, we are all waiting for the aerial footages. Tapos nasasaktan daw si Kiefer na parang hinihinalaan sila. Kaya sabi niya, not at all. It just hurts how people perceive it that way. Coach Tab Baldwin was saying that the team building was for us to get closer and to build that mental toughness. To get us closer like tas may mga ganap na ganito. Nasaan ang brotherhood dyan? Lumalamon kayo, tas yung isa parang out of place. Nagkikwentuhan kayo siguro, as I said, yung mga kayamanan nyo, mga bagong sakyan, bagong cellphone. Hindi man lang mangumusta sa iba, kumusta ang buhay mo sa Nigeria? What do you do for a living? Hindi ba may mga paganon? Kahit gamitan nyo pa ng kakonyohan nyo, it's so okay. Ipa-feel nyo sa mga kamiyembro nyo na they are part of the team. Kasi hindi naman talaga siguro yon yung pakay nyo. We'll see. Again, these are just speculations and allegations. Sana lumabas na yung totoo para matapos na to at matanggap na ng pamilya ng dalawang atleta ang pagkamatay nila. Though, hindi talaga katanggap-tanggap ang pagkamatay ng dalawa.